tayo para palitan ng CDI itong YTX 125. So tara guys, palitan po natin. So yun guys, ang papalitan po natin ay CDI. Bali ang CDI po ay nakikita sa ilalim ng upuan. Yan lang po lang nakalagay yan guys. So para matanggal po yan, tatanggalin natin itong upuan. At dito po sa likod guys ay nakaklip lang. At yung sa harapan ay meron yung dalawang tornilyo na number 10. Tapos iangat lang po siya guys. So yun guys, umpisa na po natin tanggalin. So yan, kakalasin na po natin guys. Pero bago matanggal yan, kailangan matanggalin nyo po na yung pinaka side cover. So magkabila po yan guys, kasi ang tornilyo po natatakpan ng pinaka side cover guys, para ma-backlash yung tornilyo. Pagkatapos nyo tanggalin yung side cover guys, pwede na pong tanggalin yung tornilyo na dalawa. So magkabila po yan. Kumuha ka po ng T-range or socket range guys. So para matanggal guys yung tornilyo na dalawa sa upuan, so magkabila po yan. Kumuha ka po ng T-range or socket range na 10mm ang sukat niyan guys. Yun ang pantatanggal dyan para maiangat po yung upuan. So pihitin lang po siya pakaliwa guys para maluwagan yung tornilyo. Ganun lang po pagtanggal yan guys. At pag okay na, atakan lang pataas tapos hilahin papunta sa unahan. Yan. So nakaklip lang po yan guys. So bali ito yung lagay ng tornilyo na dalawa. So dito naman yan. So dito naman guys yung clip. Yan, makikita nyo. So may clip po yan dyan sa may motor. So yun guys, natanggalan natin itong upuan nya. So meron po akong binili guys na pyesa na panlagay dyan, which is original po siya guys. So yan po, ito po yung pyesa guys. So yun yung part number, makikita nyo sa screen. Yan po yung guys na binili kong pyesa. Subuksan natin at para may kabit. So yun guys, ito yung pinaka pyesa natin. So tanggalin natin itong luma guys. So yun yung pinaka luma nya, nakita nyo sa screen, yung binilugan ko dyan. Yan yung plug and play lang po siya. Hugutin nyo lang yung pinaka terminal nya na dalawa. So yung isa malaki, itong isa maliit. So yan, medyo nahihirapan ako magtanggal guys kasi nakaklip po yan guys. Tapos ngayon lang siya mapapalitan since nung bago siya hindi siya napalitan, kaya medyo matigas. Mukhang kakailanganin ko pa ng backup sa anak ko para tanggalin itong CDI guys, kasi maiksi po yung kuko ko, kaya ganun, hindi ko siya talaga mahugot-hugot. So yun nga guys, tinanggal po ng anak ko. So siyang naghugot ng CDI kasi medyo mahaba ng konti ang kuko niya, kaya mas madali niya maidiin yung clip. So nakaklip po yan guys, kaya medyo mahirap tanggalin. Yan, so supposed to be na tanggal po namin. So yan yung pinakalumang CDI guys, yun yung luma, yung na-damage. So yan po yung papalitan natin. Yan. Tapos makita nyo guys, may goma. So itong goma na to kukunin natin at para may transfer dun sa bago guys. So kung paano nyo siya tinanggal sa goma, pagbalik po dun sa bago, ganun pa rin po guys ang pagkakabit nyo paglagay. So itulak nyo lang yan, idiin nyo lang siya pababa para mahugot yung goma. So ganyan lang po siya guys ang pagtanggal nyan. Yan, medyo may pwersa lang talaga pag tinanggal. So yan guys, ikabit na natin yung bago. Kung anong position niya kanina guys. So yan, makita nyo, so nakaganyan siya. Ganun pa rin paglalagay natin guys. So ito yung number niya guys. Yan, so makikita nyo sa screen, yung binilugan ko na yan. Yun yung pinaka number niya, BR-201 guys, yung number niyang pinaka CDI. So yan po, ganyan lang paglagay niyan guys. Idiin nyo lang siya
pag sinuot sa goma, tapos ibalik na dun sa lagayan, then itusok na ulit itong socket guys. Although nakaklip po yan, so madali lang pagbalik. Yung pagtanggal lang medyo mahirap kanina kasi naka-fit siya ng todo. So ganyan lang po siya guys ang paglalagay niyan. So after may lagay niyan guys, yung upuan may clip din po yan sa dulo. Yan, ito yung dalawang ito, yun yung nasa unahan. Tutusok mo lang yan guys, yung clip niya, ito. Yan, itusok mo doon sa pinaka clip niya. I-clip mo lang yan. Tulak mo lang palikod bago ilagay yung tornilyo na dalawa guys. So yung number 10 na tornilyo. After na matornilyo natin mamaya yun guys, so makikita niya ito, itong air filter housing. So ibabalik po mamaya yung pinaka cover niyan guys. So may cover pa yan, may takip yan na plastic. So ganyan, pihitin lang po ng pakanan yan guys para humigpit. Yan, ganyan lang po siya. Then sa kabilang side, ganun din po ang paglagay. So ito po yung pinaka side cover guys nung air filter. So ito yung kinakabit dun sa may air filter assembly. Yan, so nakatusok lang siya ganyan guys dito sa taas tsaka sa ilalim. Yan, sa ibaba, yan. Then yung kabilang side may tornilyo ran dito sa kabilang side guys. So iunan nyo muna na ikawit dun sa unahan. Yan, pag naikawit na guys, yan, tusok lang yan. So ididiin lang siya guys. Then dito sa kabilang side, ito tornilyo lang yan. Yan, sa may kamay ko. So nakatornilyo lang siya. So yun guys, kaya kailangan natin palitan ng CDI ito. Gawa ng pag maandar po yung motor ay bigla po siyang namamatay guys. Pag lalot naka-arangkada ka na at yung nagre-revolusyon ka guys, bigla na siyang kusang namamatay. So kaya naging problema po nito ay CDI po. Ang nagiging sanhi po nito sa CDI, kaya nagkakaganyan po siya lalo't kung nagpapa-welding ka guys na hindi tinatanggal ang CDI. Malaking epekto po yan sa CDI pag tinamaan po ng welding machine yan. Kaya yun po guys. So yan po, bali testingin na po natin yung motor para malaman natin kung aandar siya na maayos. Okay guys, okay na guys. Palitan tayo ng CDI ng YTX 125. Yan po guys. So yan po guys, maraming salamat sa panonood. Bali natapos na po natin gawin itong YTX 125. Bali DIY lang guys, so madali na naman siyang gawin, plug and play lang, so kayang kaya po. Kaya kahit hindi nyo na ipagawa sa mekaniko yan, so simple lang po yung gawin guys, yung pagpapalit ng CDI. Basta may pambili lang. Natin palitan ng CDI itong YTX 125. So sana may nakuha kayong kaalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.